Pinanganak si Salud Algabre noong 1896 sa isang alta sosyedad na pamilya sa Laguna. Ang kanyang ama, si Maximo Algabre, ay isang may-ari ng lupa. Ang kanyang ina, si Justina Tirones, ay isang mananahi. Ina, balang araw gusto kong matuto para makatulong sa ating bayan. Matuto ka anak, hindi lang sa pagbasa, hindi sa pag-ibig sa inang bayan. Noong 1903, ipinadala si Algabre sa Manila upang makakuha ng formal na edukasyon. Nanirahan siya sa kanyang tiyuhin sa Tondo. Tapos siya ng grade 4, ngunit pinatigil ng kanyang ina dahil sa takot na dalhin siya sa Amerika ng kanyang gurong Amerikano. Salud, you are a very bright student. Would you like to study in America? Salamat po, ngunit mas pipiliin kong manatili sa aking bayan. Tinuruan siya ng pribado hanggang unang taon ng high school. Marunong siya sa Tagalog, Espanyol at Ingles. Ang pamilya ni Algabre ay may kasaysayan ng pagkikilahok sa revolusyon. Ang kanyang lolo ay tinanggal bilang gobernador dahil tumanging humalik sa mga kamay ng mga praile. Ikuhol ko ng kamay ng sinumang dayuhan. Ang dangal ko'y para sa bayan. Ang kanyang ama at lolo ay lumaban sa mga Kastila at ang kanyang mga tiyuhin ay mga miyembro ng Katipunan. Tatanda kang may tapang salud, dugo ng revolusyonaryo ang dumadaloy sa iyo. Noong 1915, pinili ni Salud si Severino Hinirala, Pangulang Tobacco Workers Union. Nasangkot si Severino sa mga kilusang paggawa, kaya lumipat sila sa Cabuyao. Doon, nagtinda sila sa palengke at nagsaka sa kabila ng pagkawala ng kanilang lupain. Tayo susuko, Salud. Ang lupa ay dapat para sa nagbubungkal. Hanggat may mga inaapi, may boses akong itataas. Bilang isang magsasakang walang sariling lupa, nasaktan si Algabre sa mapaniil na sistema ng pagmamay-ari ng lupa. Walang kasaysay ang mga petisyon sa pamahalaan ng Amerika. Kung walang makikinig sa ating hinaing, tayo mismo ang kikilos. Kasama ka namin sa loob, para sa lupa, para sa bayan. Kaya noong edad na 36, sumali siya sa kilusang takdal at siya lamang ang babaeng miyembro. Nang makilala niya si Benigno Ramos, tagapagtatag ng sakdal, pumayag si Algabre na pamunuan ang kilusang sa Cabuyao. Ang kanyang bahay ang naging sentro ng mga pagpupulong at siya mismo ang nanguna sa mga pag-aalsa. Walang kababaihang mahina at walang bayang di lalaya. Noong 1935, nadurog ng pamahalaan ang rebelyon. Marami ang namatay at si Salud ay inaresto. Ngunit kalaunan ay pinalaya. Hindi siya nagsisi sa kanyang ginawa. Walang pag-aalsa ang nabigo. Ang bawat isa ay hakbang sa tamang direksyon. Ang kanyang kadakilaan ay hindi nasusukat sa tagumpay kundi sa tapang na lumaban para sa bayan, para sa katarungan.